Hello guys and welcome back po to Tarot Page Philippines. So this video gawin natin ang November Finance and Career Reading para po sa may mga Pisces in Jupiter. So kung hindi mo alam kung ikaw ba ay Pisces in Jupiter o hindi ka sure o nakita mo lang kasi Pisces at pinanganak ka sa date ng Pisces, malamang baka hindi para sa itong reading na to. Baka iba yung zodiac sign mo in Jupiter. So, before continuing, stop mo muna yung panonood, click mo yung link na sa taas at ida-divert ka nito sa video kung saan tinuro ko paano mo malalaman, paano makuha yung Jupiter in ano mo, yung Jupiter sign mo at para sa nito. But kung na-confirm mo na ito yung Jupiter mo, your Pisces in Jupiter, tandaan na yung mga readings, there will be for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung gusto mong magkaroon ng access doon sa mga extended readings natin at maging priority, mabasahan sa mga future live tarot card readings natin, i-click mo lang yung join button sa baba. For private readings and spell works, i-message mo ako sa aking Facebook page, yung link nasa description below. At kung gusto mo mag-send ng donation, you can use the thanks button or GCash and Maya. Numbers on the bottom of the screen. Pisces in Jupiter. Tingnan natin kung ano yung overall energy mo muna. Uy, we have here is the 10 of Wands. Ang 10 kasi, this is the end of the cycle, completed cycle na, mga ganyan. Pwede, which is magbubukas din siya, karugtong niya nito is the creation or the start of a new cycle. Now, ang wands kasi symbol to ng fire. So, anything about our passions and energies. So, ano bang overall energy ngayon? Alam mo, ano, andito na, you will be using every inch ng energy mo. Pwedeng saya yan, lungkot, galit, tuwa, inis, kung ano mang energy yan, i-divert mo talaga siya sa money making. Kumbaga, parang ganito yung pagiging productive. Ang ugali ko kasi dati, na pag naiinis na ako, ang ginagawa ko, maglalaba ako. O yung tipo kailangan ng puwersa, yung tipo magkukuskus ako maglilinis ako ng bahay, yung kuskus pader, yung something mada-divert, yung energy ng inis ko, yung galit ko, ida-divert ko into sa isang bagay, ilalabas ko siya sa pamamagitan ng something productive. Or yung gusto ko na nga bumalik dun eh. Or yung ginagawa ko nun 'pag medyo may moment na inis ako, yun nga, for the Taibo. 'Di ba maniwala ka nag-Taibo ako? Yes, nagta-Taibo ako before. So, kickboxing. So, nailalabas ko yung negative energy, in a way na hindi destructive, at productive pa siya at the same time. So, talagang magda-divert ka ngayon. Matututo ka na gamitin yung mga energies na yon para ibigay mo, ilipat mo siya sa finances mo. So, it could be a form of manifestation o yung tipong sabi natin sobrang tuwa mo, nakaisip magkakaroon ka ng mga good ideas, good things to think about, magkakaroon ka ng energy para gumalaw or to create ng opportunity para sa sarili mo para magkaroon ka ng pera, which is a good thing. Kasi kaysa naman na idudwell mo yung galit, Diyos ko, good luck. Pag yung sama ng loob pag inipon yan, literal, maramdaman niya ng physical body natin. In a form of yung sakit sa dibdib, hyperacidity, yung iba nagkakaroon ng yung nangangala yung balikat, tension headache, ayan. Minsan yun yung napansin ko na nagiging reaction ng katawan kapag nag-harbor tayo ng mga ng galit or inis. So, sama ng loob, ayan. So, don't let it just stay there. Remember, ang emotion, sabi natin of once sa'yo, ang emotion, it is an energy. And sabi sa physics, ang energy, hindi pwedeng i-create, hindi pwedeng sirain, pero pwede siya i-transform. O, di ba?
Parang yung ilaw, yung sunlight, you can it's a solar power. Ginagawa nating kuryente, 'di ba? Tina-transform natin into something na kapaki-pakinabang pa. So ganun din sa emotions mo, ganun din sa nararamdaman mo. Okay? So it's medyo tied up na ikaw yung magke-create talaga ng pera for yourself. Ngayon tingnan natin kung anong message ng darkness tsaka ng light para sa iyo. Bakit darkness and light? Simple. Balance tayo dapat. Yin yang. So gagamitin natin si ano na to? Dark mirror tsaka si work your light. Ano ba message ng darkness sa iyo? Meron tayo dito number 2, Temple of My Body, tsaka 24, Queen of the World. Hindi ko pwedeng pakita ng matagal. Ayan. Hindi ko pwedeng pakita ng matagal kasi baka medyo nakajubadra si madam kasi dito. Mga baraha ko, nagjujubad yung mga tao. So, Temple of My Body. So, sa darkness kasi, andito na you need to watch over yung physical health mo. Pero no connect yan sa finance tsaka sa career. Malamang try mo may sakit ka at magtrabaho ka. Tingin mo magkakaroon ka ng pamamaraan, meron kang lakas, makapag-isip ka na maayos. Of course not. So this the darkness nagpapaalala sa iyo that your body is your temple. Diba sabi nga ni Apostle Paul sa ba 'yon? Corinthians 1st or 2nd? Basta sa letter, isa sa mga letter to the Corinthians, sabi niya that your body is a temple of the Holy Spirit. So, kung ang yung mga churches natin, mga iglesia, temples, kung ano gusto itawag natin dyan, inaalagaan natin, di ba? Pinaayos natin. The physical church, you are the physical you are the temple din ng spirit, ng universe. Ikaw yung temple ni God. So, kailangan asikasuhin mo yung sarili mo. You need to make sure that you're also doing things that na healthy. Kumaga, kain ng maayos, enough sleep, literal, alagaan mo yung katawan mo. Kasi ang dami sa inyo na nakakalimutan na yon. Hindi yon pagiging banidoso. Responsibilidad yon na sa sarili mo. Na ang hirap, 'di ba? Ang hirap mag-produce ng pera, ang hirap mag-create ng pera, ang hirap mag-work, ang hirap gumalaw kapag your body is not well. Kasi once may sakit ka, apektado din pati pag-iisip mo, pati emotion mo, walang enthusiasm, wala kang powers ending. Remember, sabi nga ng Queen of the World, number 24, andoon na ikaw yung magte-take over. And a queen, sabi nga, a queen is, sila yung authority sila eh. So, pwede silang tumanggi. Huwag mo yung overwork din yung sarili mo. Wala namang masama na, we're hardworking, pwede tayong maging hardworking. Pero, we need to set limits in terms of doing work din. Kasi, aanuin mo yung marami kang pera, aanuin mo yun na meron kang malaki yung kinita ng business or ng work sa work mo. Kung may sakit ka naman, di napunta din sa wala. Parang you'd work only for the medicine and the medical expenses. So set boundaries, sinasabi dito. And the queen is always being wait upon. Ayan. So matuto ka na rin sabi sa iba na wait for me or maghintay kayo sa decision ko. Hindi ka dapat rush. Don't rush yourself. Tingnan natin, kasi what I'm seeing here, iba sa inyo na by end of February hanggang latter part ng March, baka maramdaman nyo yung physical ailments na dapat maiwasan mo. So, be careful in taking care of yourself. Tingnan naman natin kung ano yung message ng light para sa'yo. So, we have here, weight of the world. O, yan na nga. Boundaries. Let it go. It's not yours to carry. The cosmic heart. Devotion, potency. Make your life a moving prayer. Ito na nga. Sabi ng light sa'yo, aman, may mga responsibilities na hindi mo dapat kinukuha at hindi naman part ng job description mo o hindi naman dapat ikaw yung gumagawa. Balik mo na. Take only what you can. Kumbaga, wag mong punuin yung plato mo dahil feeling mo magagawa mo, ubos mo lahat yan. No.
andoon na sinasabi dito na iba sa inyo sa na may Pisces and Jupiter, masyado kayo nagpapaka-ano, messianic na feeling nyo kaya nyo pang i-take your responsibilities. Kuha lang kayo ng kuha o tanggap lang kayo ng tanggap kasi ba puwedeng ipinapasa lang sa inyo. So, na tapos parang inaatang na, "Ay, responsibility mo na 'to, tsuba, magic." Dude, ano, don't let them do that sa'yo. Huwag mong hayaan na i-take advantage ka nila. Boundaries is very important. Without it, abuse ang kakalabasan mo. And I'm worried lang na baka singilin ka ng katawan mo sa bandang huli. And hindi maganda yon. So, as early as now, yan, if you want to consult a doctor, please do. Gawin mo yon para mas mag-guide ka. But live healthy and also eat healthy. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto mo magkaroon ng access sa ating mga extended readings at maging priority sa mga future live readings po natin na mabasahan, i-click mo lang yung join button sa baba. At kung gusto nyo magpa-schedule po for private reading or spellworks, you can message me in my Facebook page. Link is in the description. At sa mga gusto pong magbigay ng donation, pwede nyo pong i-click yung thanks button sa baba or you can send it via GCash or Maya. Number is on the bottom of the screen. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. You have a great day and I'll see you very soon. Bye for now.